So ayun boss, may tanggap tayo ngayon iPhone XR na charging. So yung ito nagcha-charge, ililipat natin yung charger nya. So no power, wala siyang respond. Tara check natin guys. So yun guys, ganito mag-check ng iPhone. So ito, binaklas ko na yung copper nya para mabilis natin mag-check dyan sa thermal camera. And then, ito yung power supply natin. So, ganito ako mag-technique, sinasampak ko muna siya dyan. Tsaka ko siya isasalang dito para dito makikita natin yung shortage. So ngayon, ayan, na natin, subukan natin. So yan, tingnan nyo kung saan yung unang uminit. So that means yun ang sira. So dito, ganun muna to. Dito, isalpak natin to. So tapos balik mo doon. Isalpak natin, tapos tingnan natin kung sino yung unang uminit. Yan, sino yung unang uminit. So yan, nakita nyo guys. Dito siya banda sa may CPU. So doon natin i-check ngayon. Malamang ano lang yan, mga capacitor or mga IC, crystal IC. So yun lang. So yun guys, dito na testing natin ulit. Natanggal na natin yung isang capacitor lang pala siya guys. So yun ang kadalasan na red sa iPhone pag mga full shorted. So ayan, scan natin yung unit. Wala na siya guys. Ibig sabihin hindi na siya nag-auto current. Pag nag-auto current, yun, may problem talaga sa board. So okay na siya. Kaya testing na natin. So ayun guys, na-assemble na natin. Testing natin kung magpa-power. So kung nakipapansin nyo guys, hindi na natin binalik yung stainless. Gawa ng delikado po siya. Gawa baka mag-ground. So nilagyan na natin ng bagong thermal paste. Tapos nilagyan natin ng yung pad niya para hindi siya mag-ground. So guys, tara testing natin. Yan. So yun guys, okay na siya. Una-una hindi mabubog yung unit, hindi siya mabubugbog dahil mabilis na din siyang makapa kung saan yung nagkaroon ng problem. So yun guys, okay na siya. Yun lang.